Tinatayang nasa higit 50,000 hectares ng palayan sa Batanes at Cagayan ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Julian. Samantala, inaasahan namang madaragdagan pa ang tradable rice sa world market ngayong inalis na ng India ang kanilang exportation ban. Si Clazel Pardilla sa Sentro na Balita. Yes, Clay. Angelique, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng bigas at walang dahilan para magtaas ang presyo sa harap ng pananalasa ng bagyong Julian. Taya ng DA Disaster Risk Reduction Office, aabot sa 52,000 hectares sa mga palayan ang posibleng daanan ng bagyong Julian sa mga lalawigan ng Batanes at sa Cagayan Region. Pero paglilinaw ng DA, hindi tayo nag-expect ng sudden or mga biglaan na pagtaas na presyo ng mga agricultural commodities, lalo na sa palay at bigas. Maganda na yung supply natin, local and both yung imported natin na level. So we have enough supply. Inaasahan ng DA na madaragdagan ang tradable rice sa pandaigdigang merkado. Inalis na kasi Angelique ng India ang exportation ban sa non-basmati rice gaya ng indica na karaniwang inaangkat ng Pilipinas. Maganda ang epektong nakikita ng Agriculture Department. 40% ng bigas na tinitrade sa buong mundo ay galing India. So kung mas marami yung volume na natitrade, especially sa bigas, it will have an impact. Hindi lang rito sa ASEAN region, kung hindi sa buong mundo. Posibleng bumaba. Pero ipinangangamba ng ilang grupo ng magsasaka ang epekto ng pagbuhos ng imported rice na sinabayan ng pagdating ng masamang panahon gaya na lamang ng bagyo. Problema natin ngayon, umaani yung mga magsasaka and then sumasabay yung pasok ng imported na mura dahil 15% lang yung taripa niya. And then maulan pa. No? So it's a combination of all these factors, no? Why the prices of palay ay going down. No, may mga areas na nagre-report ng 14-15 pesos per kilo. Fresh naman yun, no? So that will be about 18-19 pesos clean and dry, no? Compared yan sa 25 to 27 pesos yung last season. Pag wet season, meron tayong expectation na medyo bababa ng konti. Pero dahil mataas pa rin yung buying price ng NFA at yung presyuhan naman ngayon, bagamat bumababa, maganda pa rin yung presyuhan ng buying ng NFA at saka ng mga traders. Angelique, nasa 420,000 metric tons na ng palay ang nasira dahil sa El Nino at mga bagyo. Pero pasok pa rin ito sa hanggang 600,000 metric tons na taunang pinsala sa agrikultura. Samantala nakapreposisyon na ang mga tulong ng DA sa mga regional offices ng ahensya na handang i-deploy para sa mga magsasaka at mangingisda para mabilis na makarecover sakaling sila yung madaanan ng bagyong Julian. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique. Yes, Clay, ano ang inihanda ng Department of Agriculture para sa ating mga magsasaka sa Batanes at Cagayan na maapektuhan nga nitong bagyong Julian? Yes, Angelique, una, nag-aabiso ang Department of Agriculture na kung matured na yung crops nila or ready for harvesting na, ay anihin na ng mas maaga para sakaling daanan man niya ng bagyo o bahain, nakuha na nila yung kanilang mga palay. Samantala sa mga regional offices naman, Angelique, naghanda na yung Agriculture Department ng mga binhi, ng mga pataba at iba pang farm input gaya na lamang ng mga pesticide, para kung sakaling ang tamaan ng bagyo yung ating mga farmers and fisher folk, ready to deploy ito at makakapagsimula ulit, makakapagtanim uli sila. At bukod pa dyan, Angelique, meron din na sure loan yung Agriculture Department kung saan maaring makahiram ng nasa 25,000 pesos na pautang yung ating mga magsasaka. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.